yung mga bashing sa akin, yung mga nangyayari sa akin, ginagawa ko siya laging fuel para lalo ako magsipag. Hindi ako dyan na down. Anything na negative na nangyayari sa akin, ginagamit ko yan para lalo akong lumakas. Kaya ako nasasabing tulong to kasi lugi ako. Minsan bilang negosyante, hindi ako kumikita, kayo mas nagbe-benefit kayo. Hi classmate! Okay, ngayon, nakita niyo at na-realize nyo na kung gaano kakagaling kasi yung last episode natin is na-remember nyo na kung ano yung mga karakteristik na meron sa inyo na nakalimutan nyo. Ngayon naman is paano ka magkakaroon ng tinatawag na unlimited energy para ituloy-tuloy mo dreams mo. Okay, ngayon, pag-usapan natin syempre ako na mismo, hindi natin papatagalin. Number one, you need to be clear kung ano talaga ang gusto mo gawin sa buhay mo. Kasi always remember this, ang energy, para siyang oras, na ibig sabihin, very limited din siya. Ibig sabihin, kung saan mo siya gagamitin, doon ka pwedeng gumaling. Okay? Pag ginamit mo siya sa negative, ginamit mo siya sa positive, doon ka mas magiging magaling. Now, sa akin, nung nagsimula na ako sa networking career na ginagawa ko, is doon ko na-realize na gusto ko lahat ng ikot ng buhay ko sa networking na. Kasi sabi ko, hindi ko naman kaya nga, di ba, hindi ako umattend ng mga events, hindi ako umattend ng mga birthday, fiesta, lahat-lahat. Kasi for me, hindi siya connected sa goals ko. Ginagawa ko na lang that time lahat ng tungkol sa network marketing. Umaattend ako ng party, umaattend ako ng birthday kung ang nag-i-invite sa akin is part ng networking na ginagalawan ko. Pero pag hindi, honestly, hindi ko talaga siya ginagawa. Kaya number one, maging clear ka sa goals mo. Number two, gusto ko rin aminin sa inyong classmate na tao pa rin naman po ako. Nakikita nyo lang ako na parang, syempre, ako naman ang namimili kung anong ipopost ko. Nakikita nyo na parang ang sipag-sipag ko, parang ang dami kong ginagawa. Pero honestly, hindi ko lang, syempre, parang ang awkward naman i-post ko na natutulog ako. I-post ko na wala akong ginagawa, di ba? Kaya I choose na ang i-post ko yung mga bagay na productive. Pero I'm just the same with you. Natutulog pa rin ako, napapagod pa rin naman ako. Ano bang tawag sa ganyan? Nawawalan din ako minsan ng gana. Kaya lang, maybe ang pagkakaiba lang nating classmate kasi ako alam ko na yung gagawin ko. Ibig sabihin, meron akong schedule ng gagawin ko ng pasunod-sunod. Parang ito. Nung ako nagsisimula sa pag-network, I could still remember na nagsisimula ako ng hustle ko alas 10 ng gabi, ay alas 10 ng umaga, tapos natatapos ako nito ng around ng mga 8 or 9 ng gabi. Anong ginagawa ko? Lagi ako niyan may kausap. From 10 to 11, isang presentation. 11 to 12, isang presentation. 12 to 1, isang presentation. Hanggang 4. Nakaka-6 presentation ako niyan. Then after, 4 to 8 p.m., 4 ng p.m., lalabas na ako niyan sa mall, mamimigay na ako ng flyers. Matatapos ako niyan around mga 7 or 8. Depende pag wala na masyadong mga tao kasi nag-uwian na yung mga empleyado, yung mga tao sa kalsada, wala na. Kaya uuwi na ako niyan. Pag 8 ng gabi naman, ang gagawin ko na naman dyan is kukuha ko ng boundary ng jeep namin kasi ginagawa ko yung part ko bilang tulong sa family namin. Yun ang routine ko everyday. Everyday yan. Wala nang ako tinatawag na decision fatigue kasi alam ko na yung gagawin ko araw-araw. Hanggang nagbago siya unti-unti. Okay, ngayon, fast track tayo classmate. Nung binuo ko yung JLIM project, dito ako na-excite ng sobre. Nung binuo ko yung JLIM project, nag-start naman po ako nito alauna ng hapon, tapos natatapos ako ng mga alauna, alas 2 ng umaga. Ngayon, ano yung pinaka-capital ko? Classmate, ako nilalagay ko palagi ang sarili ko. Kaya ako parang akala nyo nagkakaroon ng unlimited na energy. Kasi nilalagay ko ang sarili ko sa isang bagay na wala akong choice. Nung binuo ko po yung JLIM project para may idea po kayo, medyo malaki-laki po ang ginastos ko sa pag-renovate sa office at lalong-lalo na sa mga binili kong mga gamit sa opisina. Then, since million po yung ginastos ko, kayo po sumagot classmate. Yung mga times na medyo napapagod ako, yung mga times na medyo parang ayaw ko na mag-network, ang naalala ko, ayaw ko masayang yung pera ko kasi kilala ko sarili ko, alam ko yung trigger point ko, na ang trigger point ko, ayaw kong nasasayangan ako ng pera. Kaya because of that, wala akong choice kung hindi magtuloy-tuloy talagang humataw. Now, baka mababalik nyo sa aking klase, paano ako na hindi ko naman kayang maglabas ng ganyan na pera. Ang point ko, classmate, depende sa'yo kung ano ang trigger point mo. Kaya napaka-importante, dapat kilala mo sarili mo. Kung meron mas nakakilala sa'yo, ikaw yun. Kasi paano mo nga ma-maximize ang sarili mo kung hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin sa sarili mo. Kaya sa akin, nag-start po ako ng ganon, hindi ko talaga makalimutan kasi grabe, ang dami kong nakakausap sa loob ng isang araw. Taon ko po yung ginawa. Fast track tayo, classmate. Ngayon,
Ngayon, na taon na to, I have another goals. And I'm very, very excited kasi uulitin ko po yung ginawa ko. Nung panahon ng tinayo ko yung Jailing Project ng kinakausap ko mismo is prospect ng mga downlines ko. This tier naman po ang kakausapin ko mga MC with their leaders. Pag sinabi pong MC sa group po namin, ang ibig sabihin nun is Millionaires Club. Yung Millionaires Club, papabuuin ko po sila ng team nila at ako po yung kakausap nun every month. Kaya grabe po talaga magiging schedule ko within this tier. Kaya nga dinugtong ko na rin. Sabi ko, sisipagan ko rin mag-vlog para at least nakikita nyo yung actual na ginagawa ko ng tuloy-tuloy. Para kung meron kayong magiging question, wag po kayo mahiya na magtanong. Kasi at least sasagutin ko po yan. Kasi parang, ito, bigyan ko pa kayo ng isa pang sekreto ko sa unlimited energy sa akin. Yung mga bashing sa akin, yung mga nangyayari sa akin, ginagawa ko siya laging fuel para lalo ako magsipag. Hindi ako dyan na down. Anything na negative na nangyayari sa akin, ginagamit ko yan. Parang imamanipulate ko mismo yung strength, yung energy, yung pain na yan para lalo akong lumakas. Okay, parang ganito. May isa na naman nagsabi na, sasagutin ko rin to classmate kasi medyo at least maging aware pare-pareho pati kayo. Ito, si Yannick's Vlog, o di ba? Sabi ni Yannick's Vlog, madali po gumawa ng masarap na salita, mga picture kung saan-saan. Isa po yan sa magpapaakit sa mga tao, lalo na sa Pinas. Madali lang mauto yung mga tao. Sa totoo lang classmate, wala akong nakitang ibang pinagkukunan mo ng pera kung hindi dito sa mga video mo. Totoo lang classmate, nakakalito nga minsan ang mga pinagsasabi mo. Hindi pa tapos yung ibang usap naman. Okay, ito, sagutin ko muna itong dulo. Pasensya na po minsan, malikot po talaga utak ko ng sobra. Kaya pinag-aaralan ko rin po magdahan-dahan magsalita. Nga minsan nagkakahalo-halo. Pero ito yung pinaka-cute classmate. Medyo tagal ko na rin narinig sa'yo na lagi ikaw ang tumutulong. Di po ba mga tao din nakatulong sa'yo? Sa pag-vlog mo, sa daming manonood sa'yo, totoo lang classmate, magaling ka lang magsalita at yan ang nagpayaman sa'yo. Now, unang-una, kaya ako po nasasabi na tulong ko po tong pag-vlog kasi kayo po sumagot classmate. Ito kasi, I'm sure hindi naman ako nito kilala kasi sabi nga niya, ang pinagkukunan ko daw ng pagkakitaan ko, walang iba kundi pag-vlog. Doon pa lang, maling-mali na siya. Number 2, bakit ko nasasabing tulong? Kasi nga classmate, parang bilang negosyante po ako. Ang kinita ko sa pag-vlog, teka lang, hindi po siya ganun kalaki. Revenue, since lifetime. Yan. Ay la. Hindi mapalaki. Nakikita ba, Nix? Tingnan niyo po to classmate, 600,000. Okay, 600,000. Simula po nung nag-join ako. Simula nung gumawa ako ng vlog. Ngayon, ito yung point ko. Ito yung point ko, napakasimple lang. Do the math. Natatawa ako dito. Yung gastos ko na lang sa editor ko, per video, magkano binabayad ko sa kanya. Doon pa lang, lusaw na tong 600,000 na to. Second, yung effort na ginagawa ko. Ibig sabihin, yung pag-iisip ko pa lang ng content na gagawin ko, di ba? Yung parang kung sa pelikula, may scriptwriter. Yung pag-iisip ko na lang ng script na sasabihin ko, magkano yon? Pangatlo, yung pagdi-deliver ko, na paano ko na i-deliver sa inyo na naiintindihan nyo, isa pa yon. Isa pa, yung pangalan ko. Na kung iisipin, classmate, may mga training po ako na kaya ko pong kumita ng 50,000, 100,000, 200,000 sa isang talk ko lang. Kayang-kaya ko yung gawin. Pero binibigay ko ng libre. Binibigay ko sa inyo kasi sabi ko nga, hindi ko naman talaga main source ng pagkakitaan ng pagtutok. Kaya nga marami din nag-o-offer sa akin na pang iba't ibang companies na mag-talk sa company nila, tapos kung magkano TF ko, then I really reject it. Kasi nga, hindi ko talaga parang, ayaw kong ganun klaseng parang ginagawa. Mas masaya na ako dito sa pag-vlog. Kaya ako nasasabing tulong to kasi lugi ako. In short, bilang negosyante, hindi ako kumikita. Kayo, mas nagbe-benefit kayo kasi magkano lang naman ang kita per views, napakaliit. Pero yung buhay na nababago sa inyo, o diba? Kaya katulad itong taong to na, di ba minsan parang masakit lalo na makakarinig ka pa ng ganitong pinagsasabi sa'yo na ikaw naman, wala ka naman ibang gustong gawin, kundi mas makatulong lang sa kapwa mo Pilipino, tapos makakarinig ka ng mga ganyan, at for syempre masasaktan ka. Kaya lang ako, end of the day, lalo kitang aasarin, lalo kung gagalingan. O di ba, bahala ka dyan na, kumbaga dulo, nagko-comment ka, di affected ka, nag-comment ka, may engagement ka, nakatulong ka pa rin naman sa akin. Kaya para sa akin, classmate, whether we like it or not, kahit anong gawin mo sa mundong to, may taong magugustuhan ka at may taong hindi. Kaya ako, in short, ginagamit ko na lang lahat na nakapalibot sa akin para lalo ako dun maging malakas. Kaya tip ko po sa inyo maging clear,
ang goals nyo sa gusto nyong gawin. Second, tanggalin yung mga bagay na hindi nakakatulong. Let it go lahat para mas lalo maraming kang energy na pwedeng gamitin para sa goals mo. Number 3 is kumain ng mga healthy pagkain. Napaka-importante niyan, kumain ng healthy pagkain. Lahat ng processed na food, hindi po siya healthy. Okay? Sunod, mag-exercise. Napaka-importante pa rin nun. Matulog ng maayos at ng tama. At ang pinaka-lastly, classmate, yung circles mo. Siyempre, importante din dapat yung circles mo maayos. Kaya para sa aking classmate, this year, at least I'm very, very proud of myself na nasusunod-sunod ko, nagkakaroon ako ng everyday vlog, and mas excited po ako sa network na gagawin ko kasi gusto ko na marami akong handle na magbago talaga mga buhay nila within this year. Kaya classmate, maliban sa gusto ko maraming magbago, syempre gusto ko rin na ikaw subscriber ko, tutulungan din kita na makuha mo pangarap mo within this year. Kaya paano yan? Sabi ko palagi, wag magtipid, i-share ang video ko para mas maraming makapanood nito. Mag-comment po kayo para nag-exchange po tayo ng ideas para within this year, maraming Pilipino ang magbabago ang buhay. Kaya paano niyang classmate? Dito na ulit. Hanggang sa muli.